Si Albert ay isang executive sa isang bangko dito sa Maynila. Una ko siyang nakilala nung elementary pa kami. Bagong lipat sila noon sa aming subdivision. At simula noon ay naging magkaibigan na kami. Mga professionals na din ng kanyang mga magulang kaya naman lumaki siyang sagana sa lahat ng mga bagay. Subalit hindi niya inabuso ang kanilang katayuan sa buhay. Nagsumikap din siyang nag-aral at nakapagtapos na may medalyang inialay sa mga magulang. Matalino siya kaya naman hindi siya nahirapang makapasa sa board exam para sa accountant. Dahil sa abilidad ni Albert, naging mabilis din ang pag-angat niya sa kanyang propesyon. Subalit hindi lahat ng bagay ay madaling nagtagumpay si Albert. Sa larangan ng pag-ibig, doon ay tila siya nahihirapan. High school kami noon nang magkaroon kami ng sari-sariling syota. Noon pa man ay napapansin ko na bihirang tumagal ang relasyon ni Albert sa kanyang mga naging syota. Mabibilang mo sa mga daliri sa isang kamay ang nalaman kong syota ni Albert. Tila pihikan siya sa mga babae. Sa aking palagay, kapag nakilala na niya ng lubusan ng babae, ay tinatabangan na siya dito at nagiging sanhi ng kanilang hiwalayan. Nagkaroon na ako ng asawa at mga anak ay wala pa rin maituturing na tunay at seryosong syota si Albert. Kaibigan ko nga si Albert pero sa aspeto ng pag-ibig, tila di siya bukas sa ibang tao kahit sa sarili nitong pamilya. Minsan gumimik kami. Kaming dalawa lang sa isang bar sa Malate. Sinubukan namin ang isang bar na di pa namin napapasukan. Wala kaming kaalam-alam na tambayan pala yon ng mga discreet na kalalakihan. Nakapag-order na kami ng aming inumin at saka pulutan nang malaman namin na ganun pala yon. Dahil binulungan kami ng waiter kung sino sa mga lalaki sa tabi ng bar ang gusto naming makasama sa table. Nabigla kaming dalawa. Trip lang pare. Kausapin na natin kahit isa lang sa kanila. Ang hamon ko kay Albert. Pare, nakakaya. Baka mapagkamalan tayo niyan. Ang tugon naman ni Albert. Don't worry pare. Wala naman siguro makakakilala sa atin dito. Ang nasabi ko naman. Tinawag ko ang waiter at sinabi ko na yung nakaitim na polo ang tawagin niya. Lumapit sa amin ang lalaking nakaitim na polo at nagpakilalang si Robin. Tunog imported ang pangalan niya. Nabagay lamang sa mistiso niyang pagmumuka. Matapos ang pagpapakilala, nagsimula na kaming magkwentuhan. Umorder si Robin ng beer. Naging mausisa si Robin tungkol sa aming dalawa ni Albert. Pero sa simula pa lang ng aming kwentuhan, ay pinahayag na namin kay Robin na trip lang ang ginagawa namin. At napasubo lang kami sa pagpasok sa bar na yon. Na makarami na kaming nainom, ay lalong sumarap ang aming kwentuhan. Napunta rin sa pagtatanong sa buhay ni Robin ang naging topic namin. Ipinanganak sa Cebu si Robin pero sa Manila na siya lumaki kasama ang kanyang foster parents. Pinaampon kasi siya ng tunay niya mga magulang dahil hindi na nila kayang buhayin pa si Robin. Bata pa siya ay alam na niya na ampon lamang siya.
Dahil lagi itong pinamumukha sa kanya na mga tunay na anak na umampun sa kanya. Nang mag-teenager na siya, ay lumayas siya sa bahay na umampun sa kanya dahil hindi niya madama ang pagmamahal mula sa kanino mang miyembro ng pamilya na yon. Sa paghahanap ng matitirahan at makakain, ay napadpad siya sa isang parlor. Nagka-interes sa kanya ang isang baklang may-ari ng parlor, kaya siya kinupkup nito. Kala niya ay tunay na kalinga ang ibibigay ng baklang kumupkup sa kanya. Subalit di nagtagal, ay ginawan siya ng kahalayan. Sa mura niyang edad ay wala siyang nagawa. Upang manatili siyang may tirahan at may makain, ay nagpaubaya siya sa gawain ng baklang ito sa kanya. Nang siya ay 17 years old na, ay binatang binata na siyang tingnan. Sa taglay niyang kagwapuhan, ay marami sa mga kaibigan ng bading na kumupkup sa kanya ang nagnanasa na matikman siya. Siyempre, hindi naman pumayag ang bading na kumupkup sa kanya. Hanggang sa may mag-alok sa kanya na tumambay sa isang bar kung nais niyang magkapera ng malaki. Napag-isipan din ni Robin na total, ginagamit din siya ng bading na kumupkup sa kanya at pwede na rin siyang paggamit sa iba na may kabayaran. Sa mga unang araw ni Robin sa bar, ay pinagkaguluhan siya. Malaki ang kinita ni Robin kumpara sa mga kasabayan niyang baguhan. Nilisan na rin niya ang bading na kumupkup sa kanya at nakisama siya sa apartment ng kapwa niya callboy sa bar na yon. Taon din ang inilagi ni Robin sa bar na yon na makaipon siya ng malaking salapi. Bumalik siya sa Cebu upang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Di naman siya nahirapan sa paghanap dahil kilalang naglalako ng kakanin ng kanyang ina at isang driver naman ang kanyang ama. 8 pa pala ang mga kapatid ni Robin. Ang iba ay may asawa at anak na. Subalit lahat sila ay pawang palamunin pa rin ng kanyang mga magulang. Hirap na hirap sa buhay ang pamilya ni Robin. Ang mga nagsipag-asawa ay pawang high school graduate lamang at wala ring mga trabaho. Sa tingin niya ay ganun din ang mangyayari sa kababata niyang kapatid. Kapag natapos ng high school, ay magsisipag-asawa din kahit wala silang trabaho. Dagdag na naman sa pabigat sa kanyang mga magulang. Awang-awa si Robin sa kalagayan ng kanyang pamilya. Nais naman niyang isisihin ang kanyang mga magulang sa pagpapaampon sa kanya, ay di na niya ito magawa. Pare-pareho lang naman sila na dumadaan sa hirap. Subalit siya ay ginagawang puhunan ng katawan upang makaraos sa buhay. Di na siya nagtagal sa Cebu at bumalik na siya kaagad sa Maynila. Nangako naman siya na magpapadala siya ng pera kapag meron siya. Pero hiniling niya sa kanyang mga magulang na pag-aralin ng kanyang mga kapatid kahit vocational course lamang upang masiguro naman na may hanap buhay sila pag nakapagtapos na sila. Lalo pang nagsumikap sa paghahanap buhay si Robin. Dati-rati ay kontento na siya sa isang customer sa isang gabi. Subalit ngayon, habang merong naghahanap sa kanya ay pumapayag siya. Pumayag din siya sa home service.
Dinagdagan pa nito ang kaalaman sa pagpapaligaya ng mag-aral siyang magmasahe. Kayod marino talaga si Robin upang maging sapat sa kanyang pamilya sa Cebu. Nagkaroon ng malaking suliranin si Robin ng maridang bar na pinapasukan niya. Tanging sa pagmamasahe at home service na lang siya kumikita. Hirap si Robin makakuha ng customer dahil wala na siyang matatambayang bar kagaya ng dati. Isang customer niya ang nagyaya sa kanya sa bagong bar na napasukan namin ni Albert. Big time ang mga naging customer ni Robin kaya nanumbalik ang laki ng kinikita nito. Marami din ang nagalok sa kanya ng relationships pero binaliwala lamang niya ang mga yon. Hahaba pa sana ang aming kwentuhan nang biglang nagring ang telepono ko. Laking kaba ko nang misis ko pala ang tumawag sa akin. At lalo akong kinabahan na makita ko ang aking relo. Pasado 12:00 na pala. Bago kami nagpaalam kay Robin ay nagbigay kami ng calling card kay Robin. At sinabi din namin na kung sawa na siya sa ganung trabaho, ay baka matulungan namin makapasok siya sa isang opisina. Inabutin ko din siya ng konting salapi na pilit niyang tinatanggihan. Ipinasa ko na lamang yon sa bulsa niya sa kanyang polo. Lumipas sa mga araw ay napansin ko ang pagbabago kay Albert. Masayahin na ito at tila nabawasan ang pagiging seryoso nito sa buhay. Nabalitaan ko rin na madalas na itong gabihin sa kanyang pag-uwi. Nasa bahay ako ni Albert nang minsang magring ang telepono niya. Hello? Oh, Robin, napatawag ka. Ang sagot ni Albert nang angatin niya ang telepono. Nabigla ako dahil alam na ni Robin ang telephone number sa bahay ni Albert. Pero nagduda pa rin ako kung yung Robin nga na nakilala namin sa bar ang kausap niya sa telepono. Masaya ang naging usapan nila sa telepono. Nang matapos siya ay tinanong ko si Albert kung si Robin nga na nakilala namin sa bar ang kausap niya. Inamin naman niya na siya nga yun. Pero sinabi din niya na tinutulungan niyang makapasok ito sa opisina nila. Kaya napatawag siya sa kanya.